Good day mga kapobreng lights and sounds. Today meron tayong isang video tutorial kung paano mag-connect ng active subwoofer sa active speaker setup. Gumawa kasi ako ng video dati how to connect active speakers and may nag-comment doon na kung paano naman daw kung magdadagdag ng active subwoofer, paano i-connect. So ito yung question niya. So ito na rin yung sagot. So ito ay basic setup lang, napakadali, lalong lalo na sa mga gumagamit or gustong gumamit ng mga active speakers and active subwoofers. Sa mga expert na, pwede nyo nang skip ang video ito. Sa demonstration video na ito, isang speaker lang ang ginamit natin, active speaker, for demonstration purpose only. Para sa full range or active speaker, ang ginamit natin ay ang TAP Pro X15 active speaker. At para naman sa subwoofer, ang ginamit natin ay ang Challenger 18-inch active subwoofer. So yan ang itsura niya sa likod. Active speaker ng TAP Pro X15 at ang active subwoofer Challenger 18-inch. Ganyan po ang itsura ng likuran ng TAP Pro X15 active speaker sa malapitan. At ganito naman ang itsura ng Challenger 18-inch subwoofer active sa malapitan. At para naman sa ating mixer, gumagamit tayo ng analog na Joson na 8-channel mixer. So this time, i-prepare na natin nating mga speakers. Iko-connect na natin sa power outlet. First, itong ating active speaker, connect natin. And then, yung ating active subwoofer naman, ang i-connect natin, power cord, at isaksak natin sa outlet. At ang panghuli ay ang ating analog mixer. Saksak natin sa likuran ang kanyang power cord and sa socket. Ganun lang po kasimple pag active. Ayan, at nakasaksak na lahat ang mga gamit natin sa outlet. Ganun lang po kasimple kapag gumagamit tayo ng mga active speakers and active subwoofers. Plug and play na lang lahat. Ngayon naman ay magko-connect na tayo ng audio cable. So, sa ating mixer, mix out left channel, isaksak natin yung ating audio cable. And ang kabilang dulo niyan ay isasaksak natin doon sa ating TAP Pro powered speaker or active speaker. Diyan natin isasaksak sa input, from output mixer to input active speaker. At ilagay natin sa line sensitivity. At para naman sa ating active speaker, kumuha tayo ng another audio cable at hanapin natin ang auxiliary 1. So doon natin isasaksak sa auxiliary 1 para sa ating subwoofer na active. So ang kabilang dulo niyan, from auxiliary 1, doon naman natin isasaksak sa input ng ating active subwoofer. So kung makikita nyo, may input dyan. So dyan din natin siya isasaksak. Ganun lang ka simple. So again, ang ating mix out, ayan, nakasaksak.
sa mix out ng mixer papunta sa ating active speaker. And then, yung ating auxiliary 1 out, papunta naman yan sa input ng ating active subwoofer. So this time, ibababa lang natin ang ating mga volume nito, mga fader, kasi nakataas siya para ready na tayo mag power on. Ganun din sa ating mga active speaker, yung volume dyan dapat nakababa din yan. Siguraduhin natin naka-off lahat ng mga volume before mag power on. So it's time to power on our mixer. So ayan, nag-on na siya. And then punta tayo sa ating active speaker. So ang volume naka-off na. It's time to power on. So ayan, safely power on na siya. Ganon din sa ating active subwoofer. Siguraduhin naka-off yan ang volume bago i-on. So let's turn it on. So ayan, umilaw na. And naka-on na lahat ang ating mga audio equipments. So ready na yan for playback. So ayan, ready na ang lahat, na on na at nakapag-play na tayo ng ating sample audio for playback. So maya lang i-volume natin yan, i-demonstrate na natin. So ngayon naka-off lang ang volume, pero ready na for playback. Para naman sa controls ng ating mixer, iaangat natin ang ating master fader at ilalagay natin sa 0 dB. And yan, i-mute, unmute. And yung ating control fader para sa ating active speaker ay ito naman ang ating control fader. So kapag iangat yan, syempre lalabas na yung tunog. So ganyan lang. So yan, kung mapansin nyo, lumabas na yung tunog ng ating sounds. Pero wala pang subwoofer yan. Diyan pa lang sa taas ang ating active speaker. So yan yung control niya. At para naman sa control ng ating subwoofer, ito master volume ng auxiliary. Parang master fader din yan. So i-open din natin yan. Lagay natin sa 0 dB o kahit i-full mo pwede. And then itong maliit na knob naman ito, yan din yung control niya na parang fader volume. So magkaparehas ang function nila. So kung i-open mo yan, ayan, kung i-open mo, so lalabas na yung tunog ng subwoofer. So open natin, ayan, para lumabas yung tunog ng subwoofer. So subwoofer ngayon ang tumutunog. So sa ganitong setup, magkakaroon ng individual control ang ating subwoofer. So itong master fader, kahit ibaba mo yan, may tunog pa rin yung ating subwoofer. So dahil nakasaksak siya sa auxiliary, hindi siya magkasabay sa main auxiliary. So yan, no, walang effect kahit ibaba mo. So this time patunugin natin ng sabay. I-combine na natin. So angat na natin yung master fader volume and then yung
fader niya sa channel na yan para volume ng ating active speaker. So papalabas na rin natin yan ang tunog by controlling it sa fader, and then yung subwoofer dun din sa knob na yan na i-control natin para maipalabas ang tunog ng subwoofer. So magkasabay na sila ngayon. Titimplahin mo na lang ngayon yan na ayon sa tunog na gusto mo. So again, pagmasdan kung paano i-control ang mga bawat pihitan na yan. So ayan mga kapobreng lights and sounds, nakita nyo na kung paano i-connect ang active subwoofer kasabay ng active speaker. So sana ay natutunan nyo para sa mga gustong mag-set up ng mga full active speaker and active subwoofer. Thank you so much for watching. God bless and to God be the glory.